So, ayan guys, for today's video, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-vacuum. Hindi ko na ipinakita lahat sa ibang kwarto kasi baka kayo ang mainip. Sa tagal ng aking paglilinis. Ayan na lang, dyan ako mag-video sa kwarto ng alaga ko kung saan ako natutulog. Ayan. So, habang ako ay nagbo-voice record, ako naman ay nagpe-prepare ng aming lunch. Ayan, ayan. Yung mattress na yan, ang binabacuum ko na yan ay hinihigaan ko yan. Na dyan din nahihiga si Topi. Kaya yan ay kailangan kong i-vacuum. Kasi minsan puro balahibo ni Topi yan. Ayan, ganyan. Kaninang umaga pa ako nag-umpisa, maaga pa. Kasi yung aking alaga habang naliligo ay nilinis ko na yung kwarto niya. Kasi pag pumasok na sa kwarto niya yan, hindi ko na malilinis yung kanyang room. Dahil maglalaro na yan ng computer. Maglalaro ng kanyang games. Kaya hindi ko na siya maaabala. So habang naliligo yung alaga ko, kasi wala siyang pasok, binakyum ko muna yung kanyang kwarto. Ayan. Nilagay ko na yung mattress doon sa ibabaw ng bed. Kasi pag hindi ko nilagay doon, mahihirapan ako mag-vacuum. Ayan. Kaya pati tagiliran ng kama, binabacuum ko. Sa mga gustong mag-abroad diyan, kailangan nyong tiisin ang hirap na inyong nararanasan para sa inyong pamilya. Pero alam nyo, kung tutuusin, isi-share ko lang ha. Kung iisipin nyo, sa loob ng isang buwan na sumasahod kaming mga OFW, kung bibilangin nyo sa loob ng isang taon, na talagang malaki ang naiaambag namin sa gobyerno. Dahil kung tutuusin, sa laki ng tax na binabayaran pag nagpapadala kami ng pera, sa dami ng OFW dito sa ibang bansa, malaki talaga ang ambag ng mga OFW sa gobyerno ng Pilipinas. Isipin nyo, kung sasahod ka ng 20 mil sa isang buwan, di ba malaking halaga yon sa loob ng isang taon? Di ba? Yung iba hindi naman halos 20 mil lang ang sinasahod sa loob ng isang buwan. Ang iba mas malalaki pa kasi iba-iba naman ang presyo ng rate ng sahod dito ng mga OFW. Pero pag sa katulad naming mga helper, depende sa tagal ng panahon kung ilang taon nagsisilbi sa iyong amo. Depende sa amo mo kung tataasan nila yung sahod mo. Ganon. Ako, sabagay ilang taon na ako sa amo ko, pero yung dagdag ng sahod ko, talagang nakakasapat. Sabihin na natin hindi pa talagang sapat, pero nakakatulong para sa pamilya ko, sa aking mga anak na nag-aaral. Kaya, ayan, tiis-tiis lang para sa pamilya. Pati bintana nililinis ko kasi alam nyo minsan ang amo ko pag pumupunta yan sa kwarto, tinitignan niya yung mga bintana kung nalilinis. Talagang inaano niya ng kamay, tinitignan niya. Pag may nakita yung kaunting kabok, sasabihin niya hindi ko daw nilinis. Kaya yan, lahat ng sulok nililinis ko, binabakyum ko talaga lahat ng sulok ng bahay namin. Kaya sabi ko sa inyo, pag-isipan nyo ng maraming beses kung gusto nyong mag-abroad. Ako sa bagay, alam ko na kung gabay ko na ang trabaho ko dito. Kaya hindi na ako nahihirapan. Lahat ng trabaho ko dito sa bahay ay may schedule. Halimbawa, ayan nga, sa Lunes, pang-Lunes, magbabacuum ako at saka magmamap. Tapos, yan, habang pagkatapos ko mag-vacuum ang map, magluluto ng tanghalian at saka ng dinner.
Tapos, pag Martes naman, ang ginagawa ko, naglilinis ako ng toilet, nagpupunas ng mga salamin, ayan. Tapos, pag Miyerkules, ang ginagawa ko naman, naglilinis ako ng mga cabinet. Minsan, inaayos ko yung mga damit ng mga alaga ko, dahil ang mga alaga ko, pag kumukuha sila ng damit, Diyos ko parang binagyo, lalo na yung alaga kong babae. Pag kumukuha siya ng damit sa cabinet, ay parang binagyo. Tinatanggalan ko muna ng aliko ng mga dust yung aking brush, kasi kinakapitan na siya ng maraming balahibo ni Topi, kaya kailangan kong tanggalin muna bago ako mag-vacuum ulit, kasi pati lamesa, table ng mga alaga ko, binabacuum ko yan. Lahat ng sulok ng table nila, binabacuum ko yan. Kaya akala nyo, pag Lunes talaga, sobrang busy talaga ako pag Lunes. Kaya minsan makikita nyo na halos wala akong upload na video pagka Lunes. Dahil minsan talaga tinatamad ako. Dahil ako'y napapagod din. Pero kailangan nating subukan. Kaya ayan, sinubukan ko mag-video habang ako ay nagbabacuum. Dahil sayang din naman kung hindi ako mag-upload. 'Di ba? Pag hindi ako nag-upload, di wala akong kita. Mahirap talaga. Kaya kailangan natin magtiis. Kailangan natin mag-multitasking para tayo ay kumita ng pera. Ganon. Pati yung carpet, binabacuum ko yan. Yung carpet, binabacuum ko yan kada katapusan ng buwan. Pero pagka ako ay nagbabacuum ng kwarto, binabacuum ko na rin. Kasi nga, ang balahibo ni Topi ay nagkalat. Lalo na kalimitan si Topi ay natigil sa kwarto na yan. Lalo na pag ako ay nariyan sa kwarto. Si Topi ay tumatambay talaga diyan. Minsan dyan siya nahihiga sa carpet. Yan. Kaya kailangan ko rin siyang i-vacuum. Dahil si Topi, lalo na pag sa gabi, doon siya nag-i-stay sa kwarto. Lalo na pagbukas ng aircon. Gusto ni Topi mag-stay sa kwarto pagbukas ng aircon kasi malamig. Ayan. Pati electric fan, kailangan ko rin i-vacuum. Kasi nga, alam nyo naman, may alaga kami dito sa bahay na ang balahibo lumilipad kahit saan. Di ba? Kaya kailangan bawat sulok lilinisin natin. Isa pa, si Topi, pag nakakaamoy si Topi ng ng hindi niya gusto, singa yan ng singa. Para siyang allergic sa sa mga alikabok. Kaya araw-araw talaga nagwawalis ako. Naalis ko yung mga alikabok, yung mga balahibo ni Topi, winawalis ko talaga. Lahat ng kwarto nililinis ko. Araw-araw yan. Dahil nga si Topi, gumagala kahit saan yan. Guys, hanggang dyan na lang muna. Thank you for watching.